Una silang nagkita sa Avalon Hotel. Sumunod sa restaurant na kapwa nila paborito. Pangatlong beses nilang pagkikita sa Enterprise City. Sa pagkakataong iyon, sinigurado na niya ang pangalan ng babae. Her name is Jenny Milanio. Pinanghawakan ni Brayden ang sinabi ng babae na muli pa silang magkikita. At nangyari yon sa mismong kaarawan ng babae. Anak pala ito ni Atty. Galido. Lamang, nadismaya siya nang malamang meron ng nobyo ang dalaga. Kailangan ba niya mawalan ng pag-asa? Ito pa naman ang unang babaeng kumuha ng kanyang atensyon. Susuko na lang ba siya basta? O igigiit ang kanyang karapatang manligaw sa babaeng hindi pa talaga kasal? Chapter 1. Mula sa sementeryo, umuwi ang mag-inang Trinity at Brayden. May panahon pa sila para magpahinga. 4:00 pa naman sila inaasahan ni Atty. Galido sa Avalon Hotel. Alam na rin niyo ng kanyang mama. Sa kanyang pag-iisa sa kanyang silid, hindi siya dalawin ng antok. Nakatuon ang pansin niya sa paghahanap nila ng mga anak ng papa niya sa labas. Aminado siyang kinakabahan siya sa nilalaman ng huling testamento nito, pero gagawin niya ang lahat para maharang iyon. Saka na siya kukonsulta sa iba pang abogado, oras na hindi niya magustuhan ang nilalaman ng last will and testament ng kanyang ama. Gusto na muna niyang malaman kung ano ang nakasaad doon. Natimo sa kanyang isipan ang maiksing sinabi kailan lang sa kanya ni Grayman na hindi ito interesado sa pera ng kanilang ama. Hindi ito magiging malaking balakid sa kanya. Sa 6, 3 ang nakikita niyang makakabangga niya ng husto, sina Alfred, Enzo, and Francis. Very visible kasi ang mga ito sa una't huling gabi ng lamay ng ama niya. Wala man lang sinabi ang kanyang papa na meron pala siyang mga kapatid sa labas. Binigla siya nito. Hindi man lang nirespeto ang nararamdaman niya. Hindi iyon katanggap-tanggap para sa kanya. Tapos malaking banta na sa kanya ang presensya ng mga ito. Panganib ang nararamdaman niya. Ilang oras na lang, malalaman na niyang nilalaman ng huling testamento ng kanyang papa. Ang napansin naman niya, hindi yun usapin sa kanyang ina. Nanatili lamang itong tahimik. Ni hindi nga nila pinag-uusapan ng tungkol sa mga anak ng kanyang ama sa labas. Hindi pa niya nalalaman ang sentimiento nito. Ayaw naman niyang usisain sa ngayon ng kanyang ina. Pagpapahingahin na muna niya ito. May tamang oras para pag-usapan ng tungkol sa kaguluhang iyon. Ang hindi lang nila mapipigilan ay ang nakatakdang pagbabasa ng huling testamento ng papa niya. Iyon daw kasi ang kagustuhan ng kanyang ama. Ni hindi siya nakapangonseho sa ibang abogado ukol sa kanyang mga karapatan bilang legal na anak. Wala kasi siyang naging panahon. Sa ngayon, pagtutuunan na muna niya ng pansin ang pagbabasa sa testamento ng kanyang papa. Pinilit niyang ipahinga ang katawan at isipan, subalit nabigo siya. Pagod nga ang kanyang pakiramdam, pero wala naman siyang nagawa. Masyadong aktibo ang isipan niya. Ang dami niyang iniisip. Idinaan na lamang niya sa pagligo ang nararamdamang pagkapagod. Bumaba siya at uminom ng energy drink. Naroroon na siya sa sala nang makita niyang pababa ng hagdan ng kanyang mama. Mabilis siyang kumilos at inalalayan ito. Nakapagpahinga ba kayo, ma? Hindi. Bakit naman? Ang bilis ng mga pangyayari, iho. Mahina ang boses na iyon ng mama niya. Wala na sa atin ang iyong papa. Dadalwa na lamang tayo ngayon. Handa ka na ba sa pag-alis, iho? Oho. Alis na tayo kung ganun. Ma, ano yun? Alam niyo ang tungkol sa mga anak na ito na ipapa sa ibang babae, ma? Iyon ang unang beses na pag-uusapan nila ang tungkol sa mga bastardo ng ama niya. 6 silang lahat. Alam ko, patagal na. Bago pa man kami kinasal ng papa mo, meron na siyang anak sa ibang babae, Brayden. Merong mas matanda sa iyo sa kanilang 6. Bali ikaw ang pangalawa. Ang mga sumunod, mas bata na sa iyo. Sino ang panganay, ma? Hindi ko lang maalala kung sino sa kanila, iho. Pero ang pagkakaalam ko, alphabetical lang inyong mga pangalan. Letter B ka, kaya ang panganay sa iyo nagsisimula sa iyang pangalan. Nahigit niya ang paghinga.
Kung ganon, si Alfred Sage ang itinutukoy ng ina niya na panganay. Subalit hindi yun nangangahulugan. Nakikilalanin niyang kadugo o kapatid ang sino man sa mga ito. Hindi na pala sorpresa sa iyo tungkol sa mga bastardo niya. Oo, pero hindi ko akalain na ang sinasabi niyang sorpresa sa atin ay ang pagpapakilala niya sa 6 niyang bastardo sa kanyang mga imbitado. Nagulat din naman ako sa ginawa niyang yun, iho. Makakasama natin sila mamaya-maya lang. Ang ibig bang sabihin ito, ma? May mamanahin din sila. Kailangan natin magawa ng paraan ng bagay na to. Wala silang karapatan sa naiwang ari-arian ni Papa. Mga anak lamang sila sa labas. Ako may karapatan sa lahat ng yun. Tayo na, iho. Marahan siyang napaili. Hindi sinagot ng ina niya ang kanyang sinasabi. Napasunod na lamang si Rito. Itinuro niya ang kanyang kotse. Pagod man ang pakiramdam, kayang-kaya pa niyang magmaneho. Tahimik silang bumiyahing mag-ina. Ni hindi sila nagpapalitan ng kuro-kuro hanggang sa makarating sila ng Avalon Hotel. Abala siguro ang kanyang paningin, kaya hindi niya napansin ang mga makakasalubong niya. Nagulat talaga siya nang meron siyang makabunggo. Kapwa sila nagulat nang magkabungguan silang dalawa. Naman, ang laki-laking tao. Hindi naman nakatingin sa daraanan. Nakasimangot na sambot ng babae. Sa susunod, alamin mo naman kung may makakasalubong ka. Hindi nakasagot si Brayden dahil tumalikod na ang babae sa kanya. Basta lamang sumunod dito ang paningin niya. Napailing na lamang siya. Aminado siya sa kanyang kasalanan. Ipinagpatuloy na lamang niya ang pagpasok sa hotel. Good afternoon, ma'am, sir. Sinalubong sila ng 2 department manager. Pagkasakay nila ng elevator, tinanong niya ang dalawa kung naroroon na ba ang lahat ng inaasahan ni Atty. Galido. May 3 pa raw na hindi pa dumadating. Sino-sino? Sina Darius, Enzo at Grayman, sir. Napatingin siya sa kanyang relos. 5 minuto na lang at 4:00 na ng hapon. Nahigit niya ang paghinga. Dalangin niya na huwag nang pumunta pa roon ng 3. Samantalang sina Francis at Alden ay pansamantala namang nanunuluyan doon sa hotel. Sa tingin naman niya, kahit na wala ang 3, itutuloy pa rin ni Atty. Galido ang pagbabasa sa huling testamento ng kanyang namayapang ama. Diretso sila sa presidential suite na pinahanda ni Atty. Galido. Hindi lang sina Alfred, Alden, Francis ang nadoon, kundi maging ina ng 3. Pumeso siya sa itinurong silya para sa kanya. Ganon din ang mama niya. Umikot naman kapag daka ang kanyang paningin. Simulan na natin, attorney. Wala pa sina Darius, Enzo at Grayman Brayden. Hindi tayo pwedeng magsimula nang wala sila. Hintayin natin ang kanilang pagdating. Kailangan sila rito. Sinusunod ko lamang ang kagustuhan ng iyong ama. Attorney, it's already 4. Alam na rin naman nila yun. Hindi tayo po pwedeng magsayang ng oras. Baka naman wala silang planong pumunta. Kaysa naman maghintay tayo nang walang kasiguraduhan. Kaya simulan na natin ang dapat na gawin. Basahin nyo na ang huling testamento ni Papa. We have to wait for them. Paano kung hindi nga sila dumating? Huwag kang mag-alala. May inutusan na akong tao para sumundo sa kanila. Mahalaga sila sa pagbabasa ng huling testamento ng iyong ama. Sa totoo lang, pinarangka na ako ni Grayman na hindi siya interesado sa nilalaman ng testamento ng papa nyo. Napainat siya sa kinauupuan. Wala sa abogado, dumako ang paningin niya sa mga bastardo ng kanyang ama. Matapang na sinalubong ni Alden ang paningin niya. Hindi ito nagpakita sa kanya ng kahinaan. Tapang ang ibinabandera sa kanya ng lalaki. Mula sa mga estranghero niyang kapatid, dumako ang paningin niya sa mga ina ng mga ito. Kumbinsido siya, merong taste ang kanyang ama. May ipagmamalaking karakas sa mga babaeng iyon. Sa bagay, alam naman niya kung gaano kagwapo ang ama niya. Hindi matatawaran ang kinitong karisma. Kaya kahit na sinong babae, gagawin ang lahat, mapansin lang nito. Bumukas ang pintuan ng suite. Pumasok si Enzo kasama ang ina nito. Sinalubong ni Atty. Galido ang mag-ina. Itinuro ang uupuan ng mga ito. Nagkonekta ang paningin nila ng lalaki. Akala niya magiging kaibigan niya ito. Dadalawa na lamang ang kanilang hihintayin. Hindi pa nagpalipas ng ilang sandali, dumating na ang kanilang hinihintay. Pinakahuling pumasok si Grayman at ang ina nito. Siya na mismo ang kumuha ng atensyon ni Atty. Galido para simulan na
ang pagbabasa ng Last Will and Testament ng ama niya. Umpisahan nyo na. Sige. Una, nagpapasalamat ako tandito kayong lahat. Ito'y naaayon sa huling kahilingan ni Don Alejandro na kailangan ko lang ipatupad. At kung ano man na nakasahad sa huling testamento niya ay final and executory na. Ano? Kaagad na nag-react si Brayden sa narinig. Final and executory? Paano na lang kung hindi maging pabor sa kanila ng inang nilalaman ng tinutukoy nitong testamento? Di wala na siyang magiging habol pa. Yes, walang po pwedeng kumwestiyon sa kagustuhan ng iyong ama Brayden. Nasa tamang pag-iisip siya ng ipagawa ang kanyang huling testamento. Liban sa akin, may 2 pa akong kasamang abogado na tumulong para maisakatuparan ang kanyang mga kagustuhan. Kaya impediments ito. Umpisahan nyo na, attorney, kung ganon. Biglang lipad ng tingin niya sa nagsalitang iyon. Si Francis. Sinalubong naman ito ang kanyang paningin. Gusto nitong malaman kung may mamanahin ito mula sa kanyang ama. Lumabas na ang pagiging gahaman ng lalaki. Sige na, attorney. May pupuntahan pa kami ni mama. Sa pagkakataong iyon, si Grayman na nagsalita. Limitado ang oras namin. Sinabi ko naman sa inyo na hindi kami kailangan dito. Kinuha ni Atty. Galido ang dokumento sa attache case. Kinalamay na muna ni Brayden ang kanyang isipan. Kailangan muna niyang malaman kung anong isinasaad ng Last Will and Testament ng kanyang papa. Una sa listahan ay ang mga shares ni Don Alejandro sa iba't ibang kumpanya. Diamond Holding, Ventosa Summit Mining, International Bank, Summers Unlimited Corporation, Frendan Corporation and Toledo Foods Manufacturing. Meron siyang shares na 15% sa bawat kumpanya. Tapos sa TransAsia Airlines, may 10% siyang shares. Nahigit ni Brayden ang paghinga. Hindi niya alam ang tungkol sa mga bagay na yon. Hindi lang palang family ventures ang pinagtutuunan ng ama ng pansin, kundi maging ang iba pa nitong investments sa mga nabanggit na kumpanya din. At hindi biro ang shares ng ama sa bawat kumpanya. Ang family ventures ay may 5 solidong kumpanya na pag-aari ni Don Alejandro. Ang mga iyon ay Oriental Lines, Enterprise City Malls, Prince Transit, Western Rural Bank, at ang newly acquired na Avalon chain of hotels. Kinaiinipan ni Brayden ang pagbabasa na iyon ni Atty. Galido. Bakit ba hindi na lang ito pumunta sa pinakasentro ng huling testamento ng ama niya? Bakit pa ito tila nagpapasikot-sikot? Merong liabilities na $25 million si Don Alejandro. Nangyari yon dahil sa pagbili niya ng Avalon chain hotels. Payable yon sa loob ng 5 taon. Ang kabuang asset niya, $1.9 billion. Natulala na naman si Brayden sa narinig. Alam niyang mayaman sila, pero hindi niya akalain na ganun kalaki ang money network ng kanyang ama. Napatingin siya sa mama niya na natiling tahimik lamang. Family ventures pa lamang iyon Hindi pa kasama ang shares niya sa iba't ibang kumpanya. Ngayon ay papunta na tayo sa pinakabuod ng kanyang huling kahilingan. At may kinalaman ito sa magkakapatid. Sige, attorney. Si Francis ang nagsalitang iyon. Lihim na nagigiklit talaga si Brayden. Hindi biro ang interes ng lalaking ito, Lumalabas ng tunay nitong kulay. Habol nito ngayon ay ang perang mamanahin mula sa kanyang ama. Alfred, Alden, Darius, Enzo, Grayman, and Francis. Kinikilala kayong mga anak ni Don Alejandro. Kung napansin ninyo, ang inyong mga pangalan ay nasa alphabetical order. Sa pamamagitan nun, malalaman kung sino ang matanda sa inyo at ang bata. Dumako ang paningin ni Brayden sa mga bastardo ng ama niya. Nasaksihan niya ang reaksyon ng mga ito, subalit hindi yun mahalaga sa kanya. Wala siyang interes o pakailam sa mga ito. Kayong 6 ay magkakaroon ng 10% share sa family ventures at ang 30% ay mapupunta kay Brayden. At ang remaining 10% mapupunta naman sa kanyang legal na asawa, kay Trinity Zarcon. Ano? Napatayo talaga si Brayden sa narinig. Bakit sila kailangan bigyan ni Papa ng 10% shares sa family ventures? Hindi maaari ito, attorney. Wala silang kalapatan sa naiwang ari-arian ni Papa. Illegitimate children sila. Ako ang legal na anak. Masakit mo naman magsalita, Si Francis iyon, na matapang na sinalubong ang paningin niya. Matagal kang nagpakasasa sa pera ni Don Alejandro, kaya huwag kang maging gahaman. Ikaw ang gahaman.
Akmani ang uundayan ng suntok ang lalaki. Pero nasa watas yan ang kanyang ina. Sinenyasan siyang maupo. Wala silang karapatan sa pera namin. Anak lamang sila sa labas. Ano sila? Sinuswerte? Basta na lamang sila susulpot mula sa kung saan. At makikinabang sa pera ni Papa? Kagaya nga ng sinabi ko, Brayden, final and executory ang last will and testament ni Don Alejandro. Kahit sa ang korte mo pa i-apila ito, walang mangyayari. Mula nang isilang sila, kinilala na silang anak ng iyong ama. Sinuportahan, illegitimate man sila sa paningin ng lahat. Ginawang patas ng papa mo ang inyong mga karapatan sa huli niyang habilin. Hindi maaari ito, attorney. Ikaw na ang may direktang kontrol sa family ventures, Brayden. Ayon na rin sa kagustuhan ni Don Alejandro. Lahat kayo magtutulong-tulong para paunlarin lalo ang inyong kumpanya. Attorney, sabi mo hindi pa kasama sa family ventures ang shares ni Alejandro. Saan mapupunta ang mga yun? Ang mama ni Brayden ang nagtanong sa abogado. Kasama yan dito, Mrs. Sandoval. Lahat ng nabanggit na kumpanya ay kasama sa top 500 companies dito sa Pilipinas. Malilipat na ang lahat ng shares sa family ventures, pero bawat kumpanya ay ire-represent ng bawat isa sa inyo. Pati yun? Yes, Brayden. Sa Diamond Holding ay si Grayman. Sa VSMC, si Francis. Sa International Bank, si Alden. Sa Summers Unlimited, ikaw, Brayden. Sa Friend and Corporation naman si Darius. At sa TFM, si Alfred. At sa TransAsia Airlines, si Enzo. Lahat sila'y direktang nasa jurisdiction mo, Brayden. Naikuyom niya ang palad sa labis ng ngit-ngit. Talo siya sa nangyayaring hatian, sa naiwang ari-arian ng kanyang ama. Lamang siya, pero hindi dapat na makinabang ang mga bastardo sa kanyang papa. Pampalubag ba ang pagbibigay sa kanya ng kontrol ng family ventures? Para naman kina Shawi Demetrio, Esmeralda Danag, Dalia Asuncion, Vinya Johnson, Leticia Leron, at Ben Vergano. Lahat kayo makakatanggap ng 50 million pesos each. For Trinity Sarcon, may 100 million pesos sa iyong personal account. Isa sa pinakamahigpit na habilin ni Don Alejandro, wala ni isa man sa inyong pwedeng magbenta ng share sa ibang tao. Kailangan manatiling buo ang family ventures. At kahit na sino sa inyo, hindi rin pwedeng bumili ng shares ng bawat isa. Oras na gawin nyo yon, mapo-forfeit ang inyong karapatan sa family ventures. Mapupunta ang mga kumpanya ninyo sa mga institusyon na tinutulungan ng inyong ama.